Gabi ng Misteryo. Isa pa sa ating mga kaibigan sa larangan ng espiritual ay walang iba kundi si Brother Elias Pascasio. Ito matagal ko nang kilala itong si Brother Elias kasi sabay kaming dumalo at nagtapos sa mga seminar ni Professor Jimmy Licauco from Inner Mind Development Institute at pareho kaming dumalo, nagtapos, nagsanay sa basic ESP, advanced ESP, maging sa iba pang mga pamaraan about esoteric knowledge. And now, tonight, ay meron din tayong one-on-one sa kanya and very casual yung ating huntahan sa kanya. No? Ibabahagi ko sa inyo itong aming talakayan tungkol sa spiritual warfare at paano nga ba siya nagsimula at ano ba ang kanyang mga ginagawa sa mga panahong ito. Ngayong panahong ito na talagang matindi ang labanan sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Ito po 'yon. Mga kamister, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa spiritual warfare. Mga panahon ito ay lingid sa kaalaman ng karamihan, may nangyayaring digmaan sa kabilang dimension. So, I think it's about time na pag-usapan natin tungkol dyan sa spiritual warfare and dapat maging alert dito, maging aware dito yung ating mga kababayan kasi hindi natin namamalayan na some bad spirits, mga demons are attacking us, nagkakaroon ng atake sa tao na hindi namamalayan. Eventually, after the attack, nagkakaroon ng possession. That's hindi hindi biro-biro yan. Pagkaroon ng possession, akala mo ikaw pa rin yung nasa loob ng katawan mo, yung pala iba ng entity, yung nasa loob ng katawan mo. So that's the time that papasok yung mga spiritual healer, yung mga exorcist, like yung ating katabi rito, si Brother Elias, na for so many years ay ginagawa na niya yung exorcism sa mga sinasapian. Alright, so tonight, we will try to dig deeper into the mission ng mga exorcist. Of course, shout out din sa mga exorcist sa simbahan kasi hindi talaga biro itong ganitong labanan laban sa mga demonyo, sa mga bad spirits sa paligid. Alright, magandang gabi sa iyo, Brother Elias. Magandang gabi po, Sir Ray. At saka sa lahat po ng nanonood ng misteryo. Alam mo ninyo mga kababayan, si Brother Elias kasama natin sa ating seminar with Professor Jimmy Licauco nung siya buhay pa. Kilala niyo naman si Professor Jimmy Licauco, siya, nangunguna sa larangan ng paranormal sa Pilipinas and he is now on the other side. So I think okay na siya sa kabila, no? Kailan ba tayo nagka-klase kay Sir Jimmy? 1998 pa yata, di ba? Mga ganun. Kasi And naka-guest mo ako, first guesting sa akin 2010. Pero 2010. yung first guesting ko, pero magkakilala na tayo noon. Before doon. Okay, so mula ba nung nagtapos tayo sa seminar na yon, we learned something about basic ESP, advanced ESP. We also learned about astral projection, Soulmate karma. soulmates, karma and reincarnation, and also we learned how to bend spoon Lens ko. to fork. Di namin ibabend. Mahirap na. Pero from time to time na ginagawa natin yun. Nabeben po. Pero during that time ba, Telekinesis yun. that's telekinesis. During that time ba, napaka-interesting sa'yo yung nababaluktot yung spoon with the power of the mind? Akala ko kasi na, siyempre,
nakikita natin siya, maraming mga gumagawa nito. Hmm. Yung ikaw na mismo yung makagawa, doon mo malalaman na kaya Totoo pala. totoo pala, nagagawa pala talaga siya. So, meron talagang power of the mind. Power of the mind. Kasi minsan nakikita natin, akala natin peke o kaya hindi totoo. Oo. So, ikaw na mismo magpa-try, effective, napaka-powerful ng mind ng tao. Pero in default, ano yung psychic gift na ginagamit mo? Can you read minds? Kaya mo bang magbasa ng isip ng ibang tao? Actually, nagsisimula yun sa empathy. Nafe-feel ko Oo. yung feeling ng tao. Alam ko kung ano sila, kung malungkot, alam ko kung ano yung kailangan nila. Okay. Kaya intuitive reading po kasi ang nagagamit ko talaga. Intuitive reading, Opo. which means Pakiramdam. you sense yung energies and you can also sense yung thoughts. Lahat. Pati Not really reading the mind. kasama na. Kasi Hindi minsan, kasi para masyadong ano yung can you read my mind? Actually, sabi ko nga, hindi naman kailangan basahin yung mind ng tao eh. kasi Yung gagawin natin is to shift our consciousness to the consciousness of the other person. kasi alam ko kung yung tao, parang nababasa mo rin. Kasi parang alam mo kung yung taong yun naniniwala. Alam mo kung hindi naniniwala, alam mo kung ano yung sinasabi nila. So sinasabi ko, ito po yung feeling nyo, ito po yung gusto nyo, ito po yung kailangan nyo. So sila paano mo alam? Ba't alam mo na ito yung problema namin? Ba't alam mo ito yung kailangan namin? Yes. Lalo na pagka nagkaroon ka na ng face-to-face doon sa mga client, sa mga tao. So magtataka sila ba, katulad niyan, isang beses, dito sa bahay niyo, meron ditong isang kaluluwa o isang tao na parang hindi matahimik. Sige, hawakan mo na lang. So ang nangyayari, so sabi meron nga dito, so sabi ko meron dun sa taas nyo. Kasi ramdam ko yung kung ano yung nangyari dun sa spirit, sabi ko may parang nakatali. So nagbigti. Yung hindi ko alam pero na-feel ko yung parang mayroong something Nakikita mo yung pag may nagbikting tao dun sa kasi lugar. dun sa pinuntahan ko kasi hindi pa umakit dun sa taas, sa labas pa lang mabigat na yung bago ko pumasok, mabigat na yung feeling ko. Sabi ko may something dito. Minsan kasi ang totoo, hindi naman sinasabi na minsan ng mga tao, uupa ka, di ba? Minsan hindi nila sinasabi, may mga Meron na palang history ng krimen, may suicide, may mga ganun, diba? hindi. Pero sa aming mga psychic, nalalaman siya eh. So, tinatago pa minsan, pero sabi ko may history itong bahay. So, nung nagtanong sila, like yung isa pa, sabi ko ito sa condo, may tumalon dito. May tumalon dito. Paano mo nakikita nakikita mo talaga Parang nagre-rewind. Na tumatalon May talaga? tumalon dito sa Okay. sa 15th floor yan eh. May tumalon dito. Tinanong nung tao dun sa mga ano doon na may nangyari ba ditong ganon. Alright. Okay, so tinatanong natin to kay Brother Elias kasi we have to establish yung anong kanyang ginagawa sa ngayon. So, tatanong natin, nung bang bago tayo umattend sa seminar ni Professor Jimmy, nung bata ka pa lang, as young as what age nakakita ka na ba ng mga multo nun? Anong taon? Ilang taon ka? High school kasi ko actually High school days. high school days nakakakita na ako, tapos yung kay Jimmy kasi tapos na ako noon eh, na ano na ako parang sabi ko curious kasi ko, sabi ko bakit ko nakikita yung umpisa kasi ganun lang parang dumadaan lang yung spirit, katulad yan may tumatawid, nalalaman kong multo kasi dumadaan yung sasakyan, tumatagos tumatagos, tatawid yung bata, akala ko mabasagasaan, tas tatagos siyang ganun. So, doon, tapos pagka nagdadasal ako, talagang effective yung pag nagdadasal ka, lalo kasi noon na-attend ako sa mga rosaries, magba-black rosary, meron talaga sumasabay na mga kaluluwa na nagdadasal din, nakikiluhod, kaya may ang totoo doon, malupit, sumasabay sila, may malalaman mo kasi yung tuhod mo bumibigat yung pakiramdam mo na alam mo may sumasampa. Ito nung bata ka pa? Nung bata pa ako kasi high school to high school. Tapos yung first encounter ko sa nasinapian,
classmate ko nung high school may naposes. Eh nahilig na ako sa mga ganito. So try kong hinawakan ko yung babae, tapos nagdasal ako ng Our Father pa noon kasi wala pa naman ako talaga totally alam. No. Nagdasal lang ako ng Our Father, pero alam ko na yung prayer ni Saint Benedict eh. Yung talaga doon ako talaga nag-start. Oo. Tapos pagtutong ko doon sa ulo ng bata, biglang parang, alam mo yung parang nagising. Oo. Nagising parang biglang ganun. Kaso, syempre, nagulat siya, nalaman ko, naglaro sila ng Spirit of the Glass. Naglaro ng Spirit of the Glass. Parang nakinantuan nila na natanong ko bakit nagkaroon ng sapi. Kasi gusto nilang ma-experience yung... Pero high school to, no? High school. High school. I think mga third year. Third year. So, nung naglaro sila ng Spirit of the Glass, nandoon ka? Wala. Yung Wala. pagkatapos na nung tinanong na ng mga teacher, tinanong ano nangyari. So, sila sa bahay nung mga classmate ko So, yan may eh. sinapian doon? Oo. Hindi kasi ako sumama, pero sila, pagkatapos na nung laro nila, naka-school uniform eh. Bigla na lang nagwala yung babae. Oo. So, yun Yung na yun. malakas. Tapos nung nalaman na one time pala, napunta sila dun sa bahay ng isang classmate namin. Tapos naglaro sila ng Spirit of the Glass. So, paano ginawa mo? Binabanggit mo na nag-pray over ka ba? Pinutungan ko sa ulo yung babae Yung na na-possess. bata, na-possess. Oo. Tapos nagdasal ako ng Our Father, Tapos? Lord's Prayer. Tapos dinasal ko yung dasal ni Saint Benedict. Tapos biglang parang nahimasmasan yung bata. So, nawala na yung sabi niya? Doon nga lang nalaman, kasi hindi ko pa naman alam kung paano tatanggalin. Hindi ko alam kung naalis na. Kasi kaya parang lalo kong nagkaroon ng interest na Pwede pala. yung nangyayaring to, talagang totoo pala na meron. Pero although may history kasi ako sa family na background ko na mga Na may ganun. nanggagamot kasi yung din. uncle ko. Hindi na tayo masyadong uungkat kung sino ang kung kanino ka natuto, no. I think alam na rin natin mga babayan, lalo na yung mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo, normally kasi isinasalin bago pa mamatay yung isang healer, isinasalin sa kaanak, di ba? It's either kapatid, anak, o kaya apo. Pero ikaw yung apo. Hindi, uncle ko Ikaw yun. Uncle ko yung... pamangkin ka. binigyan, Pero siya nasa kabila na. binigyan ako ng librong maliit. Ayun, so yun ang ginagamit mo. Pero ibinigay ba sa iyo nung ano na? Hindi ko naman pero ano lang do, isang tanong lang. Binigay ba yun nung bata ka pa? Oo. Yun yung mga basic lang na pa. Kasi gusto ko talagang manghilot. Nanghilot kasi ako eh. Oo. So yun yung unang-una, nanghilot lang. Sabi kasi nila pag suhi daw susuhi ka? So suhi ako. Yung suhi po, yun yung kapag ipinanganak yung bata, nauuna yung paa. Suhi po ako eh. Suhi. Ayan. So ito na yung papatunay na yung mga suhi ay merong ganong power, merong kakaiba. Yung Alright. natinik, ginaganon ko yung natinik. Okay. Okay, so going back to our main topic about spiritual warfare. So, mula nung nagsimula ka ng as an exorcist o kaya spiritual healer, ilang taon ka na ba sa ngayon na gumagawa nun? Kailan ka ba nag-start? High school doon. Dito Pero talaga? hindi pa ako Hindi ka pa naman talaga, full-time hindi pa nun. full time na. Siguro nagsimula ako, ang age ko nasa, hindi ko makakalimutan yung age ko na 25. 25. Yun ka, 23. Yan yung pinaka-paborito kong 25. edad. 23 to So, 25. Ilang taon ka na yun? Hindi ka lahat eh. Yan, ganun. Ha? 50 plus. Tama, 50 plus. Hindi na kailangan banggitin pa eksakto. Okay. So, mula noon, nakita mo na talagang may pagkakataon na ang tao sinasapian. Ano po? Kasi nakikita ko may pumapasok eh. Nakikita mo talaga may pumapasok? Oo, may ano eh, yung parang itim siya na shadow, minsan may figura. So alam ko na pag kahit naglalakad, may something sa likod, May sa gilid, o kaya yung bahay. Kaya minsan ayokong alam ko kung pag meron eh, yung bahay. May nakapatong sa likod. Sa likod, sa gilid, di ba? So, totoo pala yung mga napapanood sa pelikula na, na may nakapatong sa balikat. Opo.
at merong nilulukuban siya ng masamang espiritu. Kaya minsan nagtataka sila, yun yung sinasabi ko, sige, itry nyo ipahilot. So pinapahilot nila, hindi nga nawawala. Hindi nawawala. So, pero nararamdaman nila mabigat yung mabigat likod. yung dito yung madalas eh. Okay. Ang ginagawa kasi ganito gagawin ko, kuha ko nagsisimula ako sa palito eh, yung palito ng posporo. Palito. So inipit ko dito yung palito, tapos inipan ko. Ang ano nun, ay tipan mo lang siya, mag-isip ka lang ng kahit na anong Interesting. pangalan ni Papa Jesus o anong sinong santo pwede mong tawagin, ihip mo dito sa kamay. Tapos bigla na lang gumagaan yung, para ka rin kasi ako gusto ko talaga malaman kung natatanggal talaga. Yung palito iniipit? Dito sa ganito. Yung pinakaulo ng pinapatong palito. lang. Igaganon mo, didikit mong ganon. Tapos Ihipan mo. Mainit siya. Hindi, Mainit. pag ihip mo, meron ka ba orasyon nun? Kasi yun doon, wala naman ako. Yung orasyon lang na natutunan ko sa uncle ko. So yun ang ginagamit mo? Opo, pero hindi kasi pwedeng banggitin. Okay, hindi na kailangang banggitin. So, ano yung kauna-unahan mong kaso na in-exorcise mo yung isang sinapian? Bukod doon sa estudyante, Kasi ni estudyante, bukod bata ka doon, pa nun. yung nag-bless naman kami ng bahay, sabi ko doon sa, pag kami aakyat sa taas, huwag kayong mauuna. Huwag mauuna. Yung magbabasbas ang mauuna. Mayroon pong isang babae na makulit, nauna siya. Okay. So, ano nangyari? Umakyat siya, pag-akyat niya, pagbaba niya, ano na yun eh, pagbaba niya, may tao sa baba, sinakyan niya yung tao dun sa baba. Nag-iba siya, parang nag-wild, nagalit. So, may sapi na siya. Oo, tapos nakita ko itim na itim yung aura niya. Tapos sinakyan yung kasama niya sa bahay, parang sinakat galit na galit, parang gustong sakin, patayin, something. Sabi ko kasi walang mauuna. Oo. Kaya pag magbe-bless ng bahay, napaka-importante, unahin niyo yung nagbe-bless. Okay. Kahit sa pari. Ganun din sa Catholicism, sa Christianity, yung mga pari, talaga nauna sila doon sa grupo while blessing the house. Opo. Unahin yung nagbe-bless. Sila yung sa front line. So, anong ginawa mo nung So, instant na naman, nag-exercise ka na naman doon. Pinalayos mo yung sapi. Na yun eh, napahalos pa baba, na kami, parang nasa second floor na kami. Nauna siya eh. So, nabagsak sila sa floor, sinakyan yung tao, nagagalit, tas nagpupumiglas na ganun, parang gustong saktan yung isang kasamahan nila. Tapos kinausap ko, babae yung sinapian, pero yung boses, lalaki. Tapos ang laki ng boses niya, at sinasabi niyang lumayas kayo rito. Pinapalayas kayo. Pinapalayas yung mga nakatira doon. Doon ko nalaman na hindi siya kaluluwa, elemento siya. Engkanto. Kasi, wala kasi siyang, ang engkanto kasi hindi naman katulad ng tao. So galit siya, doon ko tinanong bakit ka nagagalit, bakit ka nandyan. Yung bahay nila, sinira kasi tinayuan na ng bahay. So meaning may punong kahoy doon. May bahay sila doon, tinibag na yun. So din to mga spirits. Nagalit sila kasi tinayo yung bahay. So minsan may dahilan din kung bakit sumasapi. Ako hindi naiintindihan din natin yun kasi para rin silang tao na may tirahan sila, sinira mo yung tirahan, na-display sila, so magagalit sila. Tapos, So ang ginagawa naman ng iba, nakikikasambahay na lang sa may bahay. Tapos i-bless mo naman ngayon ng bahay, parang gusto nila, doon na sila sa loob ng bahay. Aalisin mo na naman sila, yun na yung pinakabahay nila. Yes. So nagalit na naman uli. Tapos sabi ko, so anong ginawa mo to resolve the issue? Pinalipat ko na lang sila ng pwede nilang paglipatan. Hindi naman natin sila kailangan saktan. Pero sandali, yung bahay na yun, inuupahan ba yun o sa kanila? Kanila na. Anong ginawa nila sa bahay? Bilis ko tapos yung spirit pinaalis ko, pinahanap ko na lang pinahanap ko na lang na paglilipatan. Hindi, yung paglilipatan ng elemento, maghanap kami ng pwedeng puno, ganun. Iniisip ko yung pinalayas hindi po. Yung tao po kasi siyempre ang ganda ng bahay nila. Kasi ang nangyayari doon, kasi investment nila yon, nagtayo sila ng naghirap sila, binayaran nila yung kaya naman nagpapabless kasi hindi nga nila maintindihan.
na sunod-sunod yung sakit. So Marami po. paano, itong gusto ko malaman, kapag nagpalayos ka ng mga entities or spirits sa isang house, saan sila pupunta? Sa puno din, hanap sila ng pwede nilang lipatan. O kaya, Tinuturo mo ba, hindi na oo, balang sila? titignan ko kung mayroong, pero kung subdivision siya, normally, Walang pwedeng puno. Oo. walang puno. Hmm. So, rene-required ko yung na magtanim sila, maghanap sila ng, yun yung parang kapalit. So, Kahit sa bakuran. kahit saan, basta magtanim kayo ng puno, kahit saan, kung wala, kahit sa paso, parang hindi naman sila mananakit ng walang dahilan. So, umokay naman na kung nung nagawa nila yung dapat nila. Kasi yun, meron pa namang lupa. So, may part doon parang bakuran. Doon ko na lang pinagtanim na. Tapos sabi ko, yung area yan, hanggang dyan lang kayo. Hindi na kayo lalagpas, hindi na kayo papasok sa bahay. hindi na kayo magagambala ng... Win-win solution yan. Yun yung isang para. Pero pag walang bahay talaga, palipatin mo lang, makiusap ka na lang. Yan, nagagawa pa rin tayo ng atang na tinatawag. So Yung parang pag-aatang. mag-aatang para maging kaibigan mo. Kasi kung hindi mo rin siya gagawin, syempre meron po rin kasi mga spirit na hindi talaga agad sumusunod. Matigas talaga iba, matigas yung ulo eh. So ayaw sumunod, ayaw nila umalis doon sa, parang tayo, may bahay tayo, dito na tayo lumaki, hindi talaga sila aalis doon. So ginagawa ko, pinag-aalay ko na lang, o sige, ito parang peace offering, ganito, prutas, alak, tsaka kung ano man gusto. Tatanungin mo kung anong gusto. Depende kasi kung anong gusto nila eh. Okay. So, ito sa mga elementals, meron bang time na nakasagupan mo mga demonyo? Yung, Demonic type of spirits? isang beses siguro na experience ko siya doon sa isang bahay. Nangyayari to, kumakarga yung mga devil o demonyo, siguro particular doon sa attitude mismo ng tao. Ano yan, sabi nga nila, they feed on fear or they feed on anger, hatred, ganun. Lalo silang lumalakas. Oo. So may isang instance akong experience na yung isang tao, siyempre meron, hindi po naman lahat kasi naniniwala. So may sumubok sa akin at sinabi niya, hindi ako naniniwalang meron dito sa bahay. Sabi ko, diyan sa CR siya naglalagi. Okay. Gusto mo, pumasok ka ng banyo, kaso sasabihin ko na sa'yo kung sino makikita mo diyan, may sungay. Eh di siyempre piloso po. Sabi ko, sa Pampanga po to nung pumunta ako. Okay. Sa Pampanga. Sabi ko, sige, try mo pumasok. Pero sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas ng pintuan. So, ano nangyari? Nanigas siya. Pumasok siya, Tumigas yung katawan niyang Nanigas siya sa na loob diretso, hindi siya makagalaw. Tapos hindi niya mahawakan yung pintuan, yung doorknob, hindi niya magalaw yung katawan niya. Tapos nung sinabi niyang naniniwala na ako, tsaka siya nakagalaw. Ngayon, ano nangyari? Pinalayas mo ba yung demonyo dun sa lugar na yun? Kasi may dahilan kung bakit siya nandun. Yung mga tao kasi doon sobrang gulo. Mag-away, may problema, ang dami. So pinag-ano ko sila, kinausap ko sila na baka parang wala ng love, magulo na dito sa family niyo. So puro ano na, talagang mabigat na yung ano doon, yung energy doon. So ginawa naman nila yan. Yun yung paraan para mawala. Pero wala bang napossess dun sa mga nakatira doon? Doon sa Pinossess ng demonyo? doon sa CR talaga gusto. So hindi naman talaga siya mapasok sa katawan? Hindi. Sa CR, pag pumapasok doon, lalo na pag babae, hindi pa pwedeng walang pasa. May nagkakaroon ng, it's either pulang-pula or itim. Yung sabihin, hinahawakan nila. Tapos nakakaranas sila ng parang bangungot paggabi. Binabangungot sa gabi? Tapos nakikita nila yung devil. Pero hindi naman parang bangungot, hindi naman possession. Anong itsura ng devil? May sungay, mapula? Natatakot sila hindi nila ma-explain kasi ang pinaka-weird na nangyari, ang alam niya, ang katabi niya, asawa niya. Pagtingin niya, iba yung nakita niya. May tsura? Iba. Tapos paglingon niya, biglang bumalik. Tapos nang nanaginip naman siya, ganun din. Asawa niya yung kasama niya, tapos pagtingin niya, ang laking lalaki na may sungay. So anong ginawa mo para, of course, nakatulong yung changes of their emotions,
Anong ginawa mo? Kinausap mo yung devil? You have to get up? Ano? You have to Okay. go back to hell? Ano? Okay, ginausap ko sila kasi sabi ko, isa sa dahilan niyan talaga actually wala na kayong faith. Hmm. At saka iba na yung focus ng mga tao. Ang kinausap mo yung mga tao? Oo, Hindi yung demonyo ah? yung muna tao. Tapos pagkatapos ng demonyo, sabi ko, wala ka ng puwang dito. Okay. Ano Tapos, sabi niya? meron siyang kasi, parang meron siya dong gusto na isang babae. No. Yun talaga, nakakaranas talaga ng ano. Yung ewan ko kung na-experience yung kumot natatanggal. Natatanggal, hinahatak yung ano. Oo, Parang sa pelikula lang. Natatanggal. Hinahatak yung kumot na natutulog. Natatanggal yung Tapos kumot. ano ginawa? Tapos nagtataka siya bakit natatanggal yung kumot. Tapos parang naiiba yung ano niya, yung parang yung ulo niya abot doon sa handa din sa ganito. Oo. Pagising niya nakababa na siya, nakalitaw na yung paa niya Sa bed. sa bed. Oo. Sabi niya may Hindi naman siya ni-rape. yun nga yung possible. Oh. Sabi ko bakit ka hindi ako kasi ako pag natutulog ako doon lang ako sa bed. Nagulat ko parang lalaglag na ako, pat parang nakababa ako. Mm. Pero di ba normally, based na rin sa ating experience, spirituality, sa spiritual warfare, ang nang-rape ng mga babae tao, Incubus o succubus. mga kapre. Actually Kapre, tikbalang. kahit tikbalang oh. Pero yung binabanggit mo, demonic to. Demonic. Nangyayari din ng demonic kasi makikita mo naman sa Bible, 'di ba? Mayroong mga Oh. watchers. Mm. So nangyayari talaga siya kasi spirit pa rin sila. Okay, so to wrap up yung nangyari, paano mo, nung sinabi mo na wala ka ng puwang dito, anong ginawa ng ano? Wala na sila. Wala ka bang orasyon na ginawa para mapatalsik Naglagay siya? tayo ng mga ilalagay natin sa bahay. Oo. Actually, may para So, tayong ura-urado, umalis siya? hindi. Yung ginawa ko muna, lahat kasi to, actually, check mo, tingnan mo yung energy field nila, titingnan mo yung kamay nila. So, lahat may mga paraan. Tapos, naglagay tayo ng mga dapat ilagay sa pintuan. Actually, pag demonyo, natural, mainit. Mainit yung energy nila. Mainit yung energy. Kasi galing sila sa hell. Sobrang init ng energy, tsaka mabigat. Okay. Wala bang resistance doon sa demon na ayaw ko pang umalis dito, akin to? Yung isang babae, doon medyo natagalan ako. Kasi yung babae talaga ang parang krusonada nila eh. Meron kasing taon lapitin talaga. Okay. So yung babaeng yun talagang kahit saan siya pumunta, feeling niya may kasama siya. Bukod tangi yun doon, siya yung talagang gustong-gusto nung demonyo. So, humabot ba sa punto na naglabang kayo ng demonyo? Di naman. Tinanong ko yung babae, anong nangyayari sa'yo? Yun, parang ayaw niya nga magdasal, ayaw niya pumasok ng simbahan. Oo. Tapos pag hinahawakan ko siya, actually ayaw niya magpagamot eh. So alam kong may karga siya. So, nandoon sa loob ng katawan ng Oo. babae. Ayaw Paano mo niya. napalayas yung demonyo na yun sa katawan ng babae? Kasi nung nag-uumpisa pa nga, gumamit na ako ng medal ni St. Benedict. Yun. Gamit So, ko very na siya. powerful pala talaga itong medal ni St. Benedict. Ano? So ididikit ko lang, talaga dito ko siya dinidikit sa maliit na daliri. Oo. Sobrang init, sobrang sakit kahit nakadikit lang siya. Then you pray yung prayer Yung prayer ni Latin St. prayer. Benedict, kailangan i-pray mo siya ng paulit-ulit hanggang sa ang demonyo actually, isa sa mga experience ko, Ano ba itsura nung meron ka bang medal ni St. Benedict yun? ay nandito sa ano ko eh. Oh. Hindi sila yung Actually, demonyo. kung search nyo sa internet, you can see the medal of St. Benedict. Meron siyang inscription doon sa medal, yung letters. Yung letters na yun yung Latin prayer ng St. Benedict medal. Hindi siya kasi umiiyak yung babae. No. Never, yung demonyo never silang umiiyak. Yun yung isang dahilan ko. Yan. Oh, ano to, di ba? Ano ba yun? Di ba kapag nag-exercise, inilalapat sa noo? Opo. Hindi, sa'yo to. Ikaw magano, baka mahawakan ko eh. Okay lang yan. Ito po yung St. Benedict, tapos ito rin po yung prayer niya. Pinapakita ni Brother Elias yung Medal of St. Benedict. Ilabas mo nga, kina yung mikroponong pogi. Yan. Yan, dito na lang. Ayan. Ito, yan. Pag nakasuot siya sa katawan ng tao, sobrang init. Pag nakasuot sa katawan ng tao, May sabi, sobrang init. Sobrang init nung medal. Okay. Pati yung tali, parang sinusunog. Parang naiinitan siya kapag kasuot ito.
Pero sandali, isinusot mo talaga sa as quintas. Kasi pagka napoposis, tatanggalin nila yan eh. Tatanggalin okay. nila. O kaya kahit idikit mo lang siya dito sa may ganito, Hmm. mainit na mainit yan. Tsaka magre-resist talaga sila. So tama pala yung nakikita natin sa mga pelikula na kapag idiniin yung crucifix or medal of St. Benedict sa noo, dito kasi o dito. cinematic kasi, di ba? Sumasagitsit, umuusok. Hindi naman umuusok, Hindi, pero mainit. in real life, hindi mainit. ganun kasi sa cinema lang yun, sa movies lang yun eh. Pero in real life, talaga mainit siya. Mainit ang pakiramdam nung Okay. tao. Oo. So para siyang ginagawa niya, pinupush ka niya. Ito tulong. Try mo nga ano. Dito siya, hindi dikit sa ganito. Hindi, papatay ko sana. Hindi, wag na lang. Makikita nga Baka siya. biglang sumagitsit. Ididikit dito o kaya kahit idikit mo siya sa ulo dito sa may noo. Oo. So iinit, mainit yun, ipupush ka niya, hindi niya papayagan na maidikit mo siya sa katawan mo. Hindi niya papayagan. So nakikita mo yung demonyo na lumalabas sa katawan ng tao. Magre-resist siya, magagalit hanggang sa humina. Kaya yung laban eh kasi pwede That's ka talagang spiritual warfare talaga. ano siya, magwawala hanggang sa itulak talaga. Dito ako naka-experience na isang babae kaya niyang itulak lahat. Kahit dalawa dito, Malakas na dalawa malakas. dito, ipupush niyang ganun. Oo. Malakas Pero na pag malakas. idinikit mo to, parang ang hina niya. Alright. Hinihigop po kasi nung may sapi, yung enerhiya ng mga humahawak sa kanya. So kahit ilan yon, itutulak. Pag nakita mo ba isang tao, makikita mo ba pag may sapi? Mapipil ko muna bago ko makita. I-feel mo. Mapipil ko muna. Ito wala naman siguro, no? Wala. Peace, kuya. Hindi. Kaya ang ginagawa ng simbahan, pinapropagate talaga to kasi ito talaga isa sa mga gamit. Actually, based na rin sa recommendation ni Professor Jimmy Licauco during his lifetime, during his life, sa buhay na to, talagang highly recommended niya ang St. Benedict metal for exorcism Ginagamit and siya. for protection. Marami siyang gamit. Hindi lang sa protection, kahit sa sakit, Yes. ginagamit ito, pwede ibabad sa tubig. Pero ang condition lang dito, dapat may basbas ng Benedictine monk or Benedictine priest. Yun ang alam nila. Pero kasi ako sa spiritual, ako na yung mismong Ikaw na mismo nagko-consagra. na nag-ano. Nagpo-program, yes. nagpo-bless nito. Oo. So, ginagamit ko siya for sa mga tao na nahawakan ko na alam Okay. kong meron. And speaking of that, aside from the St. Benedict medal, ano pa yung mga ginagamit mo sa spiritual warfare? May ginagamit akong yung ginagamit yung kahoy na pandakaking itim. Pandakaking itim. Alam niya ng mga healers sa Quiapo, Maynila, no? Tsaka yung sinukuan. Sinukuan. Tsaka yung... Yung dignum. Opo, yung dignum meron din po ako. So, yun ang mga ginagamit kasi kalikasan. Kaya powerful. Ito, kahit ito hindi kalikasan, pero dahil may santo, Saka may inscription siya. may mga prayer siya, nagiging powerful siya. Alright. So aside from that, Rana? Hindi to hinihingi, kuya. Hindi to hinihingi. Ginagamit siya para Si yung mga- kuya kasi curious. Tinanong ko nga si Brother Elias kung may sapi. Tingin naman ni Brother Elias wala. wala naman sapi. Pero pag ididikit kay akin na nga yung noo mo. Idikit mo nga kung ano. Didikit Hindi lang. yan, sabihin mo kung mainit. Mainit ba? Mainit? Mainit daw nun. Mainit? Mainit. Okay. Diba? Yun yung example. Okay lang. Pero hindi siya magwawala. Hindi naman talaga magwawala. Pero meron Saka- siyang na-feel na init. Saka hindi naman demonic type. Meron lang talaga ganun. Meron lang karga, maaaring yung kanto. No? Pero ito malamig dito, tingnan mo, wala namang pag pinawakan mo hindi naman mainit. Pero pag very mainit, very basic. Pag may nagtatanong sa akin, how to protect yourself from any bad spirit, sabi ko magbitbit ka lang ng kapiranggot na asin, ilagay mo sa bulsa mo. Opo. Malaking bagay yun. Yung salt As protection. Opo. Yung salt kasi nakakatanggal ng negative.
Oh, so Negative. protection na rin yun. Opo, sa mga negative. Kasi mga negative naman sila eh. So, nakakatulong siya para makaalis, mawala. Oo. Yung kung mayroong enerhiya or negative energy o elemento. So, ayaw nila kasi ang salt. Para sa kanila, ano to eh, acido. Parang napapaaso Actually, sila. yung mga engkanto, lalo na, no? Kapag sinabuyan mo ng salt, pwede Ayaw. silang mag-disintegrate. Nasusunog sila. Nawawala sila na lang. Para siyang, para siyang holy water din. Oh, yes, Nagiging- yes. Kasi ang salt yun eh. Ang holy water kasi, based pagkakaalam ko, meron siyang kasamang salt Meron. and consecrated siya, linis siya. Ng simbahan. Yes. Alright, so yan ho mga kababayan, si Brother Elias, ang kaibigan natin sa larangan ng spirituality. And, At saka yung mga crystals pala. ayun yung Guardian Diamond Crystal natin, no? Ginagamit mo yun. Gaano ka-effective yung Guardian Diamond Crystal? Maganda siya. Kasi pag tinanggal niya yung mga negative energy, o kaya kahit dun sa bahay na pagkatapos mong tanggalin yung bad spirit, pwede mo silang gamitin para i-harmonize yung energy. Tinataboy ko yun. Sige. I-harmonize mo na yung enerhiya sa paligid. Oo. So parang dating mabigat, dating mainit, parang iba, magiging kalmado. Makakatulong siya pang cleansing siya. Tapos kung meron pang mga ibang enerhiya dyan sa paligid, mahihigop niya nung crystals na yan, ng Guardian Diamond. So nakikita mo crystals. yun? Oo. Paano nagpa-function yung GD Crystal? Iba. Nag-i-emit siya ng energy. Oo. Iba, depende sa mga elemento. Kung malakas din yung energy, iba din yung ibabagsak niyang enerhiya kapag malakas din. Kapag mahina, so ang galing, alam niya kung saan mo siya gagamitin, kung gaano kalakas na enerhiya, kung ano yung dapat niyang ilabas. At the same time, magpapasok siya ng maglalabas ng positive, maghihigupin yung negative, pero hindi naman makakaharm. Hindi naman sila papatayin noon. Parang nandun lang sila. At the same time, pwede silang ilagay. Ako dinalagay ko pag alam kong marami ng karga yun. Dadaling ko rin yun sa labas at hahanap ako ng pwede nilang puntahan yung mga puno. Kasi mga elemento, hindi naman kasi lahat sila bad. Bad lang talaga. Oo. Ayun Pero talaga. sandali, pag nakapasok ba sa GD Crystal, nakakalabas pa rin sila? Kailangan ko silang palabasin kasi Ikaw na magpapalabas nun. hindi ko sila kasi kailangan pera lang pag kailangan kong makulit o kaya nananakit na talaga, kailangan ko na talaga sa alisin, mawala talaga. So yung GD Crystal pala, nagkukulong pala ng mga bad spirit. Nahihigop niya eh, para siyang vacuum. Alright. So yan ho, si Brother Elias sa larangan ng spiritual warfare. Actually, kaya natin ito pinag-uusapan mga kababayan sa ating Gabi ng Misteryo tuwing Sabado 10 to 11 p.m. sa DZRH para ipakita, sabihin sa ating mga kababayan na yung day-to-day life natin as a person, as a human being, hindi lang tayo na ipag-deal sa kapwa-tao, we are also dealing with non-physical beings, yung mga spirits. Meron kasi kala ng iba, sakit lang normal. Masakit yung bato. So nagbibigay sila ng sakit sa atin. No, mapagka ibang iniriya na, siyempre kakapit na sa ibang iniriya. Diyan yung punto na magpapagamot sila sa doktor, tapos walang makikita ang Hindi makikita ng doktor. O sinasuggest So ko doon napapasok yung doon mga na spiritual healer. Doon napapasok kasi naku-curious sila. Actually, bago ako pumunta dito kanina, meron din akong pinuntahan na bata. Iyak ng iyak. Pero ayun, pinuntahan ko muna bago ako pumunta dito. Oo. Galing na rin sa doktor. Hindi rin maintindihan bakit parang kasi 1 years old eh. Hindi naman makakapagsalita. 1 year old lang. Nung bata, hindi naman makakapagsabi kung anong masakit. Uyak ng iyak, tapos sumusuka, tumatay. So nagpatingin na sa doktor, parang ganun pa rin. Wala nangyari. Wala. So sa pinuntahan ko, binigyan ko nung kahoy nung sinukuan. So effective talaga yung kahoy na sinukuha. Yan ang binigay ko. Ito yung kahoy na kapag yung branch, pinapyas mo, merong hugis krus. Opo, may Sa gitna. may krus. Oo. Ano siya kalikasan pa rin siya. Basta lahat ng kalikasan po effective. Alright. Okay. So yan, mga kababayan, saan ka raw pwedeng matunghayan or for any help sa house cleansing, exorcism, spiritual warfare, si Brother Elias? Kahit sa tarot reading po, kaya Tarot reading, you can also read tarot cards. Kaya palm reading, yan, pwede po.
Yan. Pwede po sa kay Brother Ray o kaya sa aking FB page or aking FB, Elias Pascasio po. Brother Elias Pascasio. Pero Elias Pascasio yung Elias pangalan. Pascasio po. Ayan. So anong advice mo sa ating mga kababayan? Siguro ang wag po natin aalisin, kaya minsan nakakapasok yung mga ganyang bagay. Minsan nawawala na po tayo ng faith. Tama. O ibang bagay na po yung Ang pinagkakaabalahan matindi natin. nun, nakala mo ikaw pa rin yung sa loob ng katawan mo, yung pala iba na. Iba na, nagbabago po yung ating Nasusuppress yung totoong ikaw inside, malal... unknowingly, you are possessed. Opo, Diba? alam mo naman yung sarili mo pero hindi mo alam You are bakit possessed. nagagawa mo yun, Oo. di ba? Wala ka namang ginagawang bad, wala kang Pero bisyo. paano malalaman yung sasabi mo, ganito rin kapag hindi pantay? Apo, pinapractice din namin yung pagtingin sa palad, yung pinapantay na gano'n. Kapag hindi pantay, di ba? Kailangan Apo. nakaganon. Apo, isa yan sa mga ginagawa namin, nagtatawas din po kami, naglilinis po kami ng energy field, so may Yes. mga ganong bagay na mga ginagawa. Pero yun, natutunan ko na lang kay Sir Jimmy na malalim pa pala, hindi lang talaga basta ka lang nagdadasal, hindi ka lang basta-basta nagpipray. No. So malalim ang spirituality. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin po ako. Next time, maybe we can discuss about astral projection, astral travel. Opo. Kasi ibang ibang larangan naman 'yon. But sa spiritual warfare, we can do that in astral projection. Opo, That pwede. you yourself, you can eject your astral body from your physical body, then you can face the enemies. Yes, ginagawa ko po yun. No. Astral, ginagamit ko po siya for healing din. Yes. Alright. So yan po mga kaibigan ng kabuuan po nating pagtalakay sa Gabi ng Misteryo. Dito po sa DZRH. Kaya wala pong absent ha. See you all. So yun po ang ating pong paksa ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo tungkol sa spiritual warfare. At huwag po kayong mangingiming humingi ng tulong sa mga taong talagang may ganitong kaalaman ng pakikipaghamok, hindi man masasabing matinding labanan, pero sa totoo lang, kapag kayo nasa spiritual warfare, talagang masasabi mong may depende rin sa level ng mga espiritu na talagang na kakasagupa ng mga taong tumutulong sa ating kapwa, tumutulong sa mga taong biktima ng ganitong atake ng mga puwersa ng kadiliman. Maraming salamat po sa matumutok sa ating Gabi ng Misteryo ngayon po gabing ito. Dito po sa DZRH. And next week, ating pa rin pag-usapan iba pang mga paksa tungkol sa misteryo. Ano pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan, kaya't walang absent tuwing Sabado sa DZRH. Salamat po. Gabi ng Misteryo.